sir. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning everyone. Welcome po sa ating Sunday service and lahat po halos ay nabaha na nagkaroon ng pinsala sa bahay. Yet, dinala po tayo ni Lord dito. Amen. At para po magpapuri at magpasalamat sa Kanya kahit in the midst ng calamity, Lord, ay nandito pa rin po tayo sama-sama. Kaya samahin niyo po, magsimula po tayo sa panalangin ng ating Sunday service. Let's put ourselves in the presence of the Lord. Let's bow down our heads. Heavenly Father, in the midst of calamity, we come before you with hearts full of gratitude. Even as we face challenges and uncertainties, we acknowledge your presence and unfailing love. We thank you for being our refuge and strength, a very present help in times of trouble. Thank you for the gift of this day, Lord, and for the privilege of coming together as a community of faith. We thank you, Lord, for the many blessings you have bestowed upon us, and we ask for your continued guidance as we strive to be a reflection of your love and grace in the world. Father, we stand before you today. Our humble hearts, acknowledging our shortcomings and sins. We confess that we have not always followed your ways, and we have fallen short of your glory. In our thoughts, words, and actions, we have strayed from the path you have set for us. Lord, we ask for your forgiveness. Cleanse us from all unrighteousness and renew our right spirit within us. We repent for our sins and seek your mercy and grace. Help us, Lord, to turn away from our wrongdoings and to walk in the light of your truth. Father, please grant us the strength and courage to forgive others as you've forgiven us. Teach us to extend grace and compassion to those who have wronged us, just as you have shown to us. Let our lives be a testament to your transformative power and love. Dear God, we ask for your blessing upon this service, that this may be a time of true worship, reflection, and renewal. Please guide our hearts and minds to focus on you alone. Help us to set aside our worries and distractions so that we may fully engage in this moment with you and with one another. Fill this place with your Holy Spirit, O Lord, that every word spoken, every song sung, and every prayer offered may bring glory to your name. We lift up those among us who are struggling, Lord, with burdens, whether they be physical, emotional, or spiritual. Grant them your peace, comfort, and healing, O Lord. Strengthen those who are weary and encourage those who feel downtrodden. Let your love be evident in our fellowship and interactions, that we may support and uplift one another. Dear God, please bless our leaders, that they may be guided by your wisdom and discernment as they prepare and lead us in worship, teaching, and prayer. Fill them with your Holy Spirit, O Lord, that they may speak your truth with clarity, compassion, and conviction. Speak through them, O Lord, and let their message resonate in our hearts, inspiring us to live out our faith in our daily lives. Thank you, Father, for the gift of our leaders. May they continue to lead with humility, integrity, and heart that seeks after you.
Guide them as they guide us, and may your will be done in and through our church. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Sister Vicky. Isa pong magandang umaga sa bawat isa. Purihin po ang ating Diyos na buhay dahil dinako niya po muli tayo sa ating iglesia upang magbigay ng papuri at pasasalamat sa ating Diyos. Amen? Napakasarap po ng pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Diyos na sa isang linggo, binibigay natin yung isang araw para tayo pong lahat na kanyang mga anak ay magtipon, magkita-kita. Dahil pagka po tayo ay dumadalo sa mga ganitong gawain, meron man po tayo mga personal na problema o dumadaan man tayo sa anumang uri ng sakuna. Pag nagkikita-kita po tayo, nagkakaroon po tayo ng nagpapalakasan tayo. Amen po ba? Nakakapagbigay tayo ng encouragement sa bawat isa. Amen? Kaya sa oras na ito, pupurihin po natin ang ating Panginoon at pasasalamatan natin siya dahil siya po ay mabuti, siya po ay tapat at karapat-dapat na tumanggap ng ating pasasalamat. Sa pag-awit po natin, nung unang nating awitin, umikot po tayo at magkamayan, batiin natin ang ating mga kapatid sa Panginoon. Ibahagi po natin yung pag-ibig ng ating Panginoong Hesus sa bawat isa. Umikot po tayong lahat. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya. Sabihin po nating lahat, dakila siya. Ang ating Panginoong Hesus, dakila siya. Oh, dakila siya. Sabihin po natin, ang Panginoon. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Dahil walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya, dakila siya. Sabihin po natin, oh, dakila siya. Kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan mo. Dakila siya, dakila siya, dakila siya. Itaas natin ang ating mga tinig sa ating Panginoon. Dakila siya, dakila siya, dakila siya. Oh, dakila siya, dakila siya. Wala kaming ibang itataas kung hindi Ikaw, Panginoong Hesus, sa aming mga buhay. Sa lahat, Panginoon, ng mga pinagdaraanan namin, Panginoon, palagi kang nariyan.
Hindi mo kami iniiwan o pinababayaan, Panginoon. Ang mga pangako mo ay totoo sa aming mga buhay, nararanasan namin, Panginoon. May pagsubok man, Panginoon, may mga kabigatan man, may mga karamdaman man, pero palagi ka pong nariyan dahil ikaw ang aming katugunan. Tunay, Panginoon, ang katapatan mo ay dakila. Ang iyong pag-ibig ay wagas. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Tawagin po natin ang ating Panginoon. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang, O Diyos, ikaw lamang ang tangi ko sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Taas natin ang ating mga tinig sa ating Diyos. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Dahil napakabuti mo, O Diyos, napakabuti mo, aming Diyos Ama. Kami magpupuri sa iyo, Panginoon. Ang iyong nilikhay, luluwalhatiin ka. Oh, napakabuti mo. Hindi ka nagbabago, O Diyos. Hindi ka nagbabago. Tapat. Minsan paawitin po natin sa ating Panginoon. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong nilikhay, luluwalhatiin ka.
sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa amin. Ikaw ang aming katugunan, Panginoon. Ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang aming tagapagligtas. Sabihin natin sa ating Diyos, napakabuti mo. Hindi ka nagbabago. Noon, ngayon at kailanman. Noon, ngayon, kailan pang man. Sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, kailan pa man. Sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, kailan pa man. Sa buhay ko'y tapat. Ikaw ang dakilang Diyos. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, Panginoon. Kaya ang lahat ng papuri at pagsamba ay para sa iyo lamang, Panginoong Hesus. Amen and amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Amen. Purihin po ang Panginoon. Isa pong malakas na palakpak sa ating Diyos. Ayan. Tunay nga po na napakabuti ng ating Diyos. Tayo po ngayon ay magkakasama na nagpuri, nagpasalamat, sumamba sa ating Diyos sa buhay. Sa kabila ng bagyo at pagbaha na ating naranasan itong nakaraang linggo, tayo pa rin ay magkakasama, naririto, may kalakasan, safe, nasa maayos sa kalusugan, dahil po yan sa habag at grasya ng ating Diyos. Amen po ba? Amen. Sino po dito ang hindi binaha? Tama ang tanong ko. Kasi pag sinabi kong sino dito ang binaha, lahat magtataas eh. Ilan lang, mabibilang, wala pa kaming 10 rito. Purihin ang Panginoon. Hindi ho namin pwedeng sabihin na blessed ho kami kasi dahil hindi ho kami binaha. Blessed po tayong lahat kahit binaha po tayo. Amen po ba? Last Monday, ito po yung balita, si Typhoon Karina, Monday, nandito po siya sa Philippine Sea. Then pagdating po ng July 23, 2 p.m., andito na po siya hanggang sa papataas. Hindi ho siya direktang dumaan sa kalupaan ng Pilipinas. Pero grabe ang kanyang dalang ulan. Kung titignan ho natin, ito ho yung naranasan ho natin nung after po ng Undoy. Kasi yung Undoy po, di ba po, dumaan ho talaga yan sa Pilipinas. Naglandfall po yan. Nadaanan ho ang Metro Manila. Madaling araw pa lang inuulan na tayo. Pero after ng Undoy, after a week, nagkaroon ng panibagong bagyo at ang dala naman nito ay habagat. Nung Undoy po, kung hindi nyo po na babatid, lalo-lalo na sa mga kapatira natin na hindi pa ho natin kasakasama dito nung panahon ng Undoy, ang tubig po dito sa loob ng simbahan, hanggang dito po. Ayan. Hanggang dito po. Ayan. Nung nakaraang linggo, ang tubig ho dito sa church, ito po, pantay po nito. Kaya kung napansin nyo, wala po yung ating drums. Karamihan ho ng instrumento natin, nabasa. Even sa conference room, nabasa rin po iyan.
At yan po ang itsura nung, I think this was Thursday morning or Wednesday afternoon. Ayan po. Yung computer po natin, dahil siyempre po, kahoy yan, mabigat yung ibabaw, kaya tumagilid. Good thing na harangan po nung ating lubog ho tong speaker, electric pan, lahat po ng amplifiers ho natin lubog, kalahati ho ng drum set, basa. Purihin ang Panginoon dahil yung mga bagong gamit ho natin, nakatore. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yung gamit ho natin doon, purihin ang Panginoon, may wisdom si Lord, naging project po ng church this year, itinaas. Hindi po siya nabaha. Ganun ho kabuti ang Diyos sa simbahan ho natin at maging sa lahat ho ng naririto. Bakit po? Meron ho bang buhay na nawala? Wala, di ba? Lahat may kalakasan? Amen? Yung iba ho rito, hindi pa tapos maglinis ng bahay eh. Pero naririto upang magpuri sa Diyos. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Diyos. Ayan po, oh. Ang tubig po sa loob ng conference room, ayan. Ayan po yung taas. Ayan po yung sa ating area po ng audio, ng tech. Ayan po yung sa pwesto nila Tatay Danny. Kaya yung mga upuan na kahit ho nagpatong-patong yan, lubog ho lahat yan. Ito po yung ating conference room, nalubog din po iyan. Ayan po doon sa may switch. Hanggang dito po ang tubig doon sa may switch. Kaya nagkakamustahan, mga kapatiran, nagme-message yan sa pamilya. Sabi nga, Kuya, pumapasok na tubig dito. Sabi ko, gaano kataas? Gatuhod. Sabi ko, tuhod nino. Tuhod ba ni Mikey yan? Tuhod ba ni Iggy yan? Kasi iba-iba ho tuhod ho natin. Depende ho sa height ho natin yan. Nadadaan na lang ho natin sa biro, pero purihin ang Panginoon kasi kahit tumataas ang tubig, may wisdom na binigay si Lord. Sino ho rito nakaramdam, ano ho yung emotions ninyo during the time na bumabaha? At nababalitaan nyo, yung mga kapatiran nyo, malulubog na. O kayo mismo, pumapasok na ang tubig sa pinto. Ano po naramdaman ninyo? Ano po yung emotions na nangingibabaw noong mga panahon na tumataas ang tubig? Takot. Lalo-lalo na sa mga taong nakaranas ng undoy. Ano pa po? Nag-aalala. Kasi nga, ang panalangin natin, di ba? Nililihan sa atin, hanggang dyan ka na lang. Ano pa po? Ano po? Kinakabahan. Sino dito nakaranas ng kagalakan nung bumabaha? Doon sa mga hindi binaha, hindi kayo nakaranas ng kagalakan at hindi kayo binaha. Kami po, hindi ho namin pwede ipagkailayan. Salamat sa Diyos. Kasi hindi ho kami binaha. Pero tumutulo sa loob ng bahay. Ano pa po? Sino nakaranas dito ng galit? Hindi ho galit sa Diyos, ha? Sino dito hindi nakaranas ng galit? Maaring hindi nyo siguro naisip na maaring nagalit kayo sa sarili nyo. Bakit? Binaliwala natin yung sabi ng pag-asa na magiging maulan eh. Kaya nagagalit tayo sa sarili natin kasi ang dami nating minamadali na iangat. Na kung saan sana naiangat na natin. So normal po yun. It is acceptable na yung mga emotions na mga nabanggit nyo po kanina, talaga mararamdaman ho natin. Andun yung emotions na naawa tayo sa mga kapatiran, sa simbahan natin na mabasa or malubog sa baha. Normal po iyan. Ang importante, on how we control our emotions. Hindi ko na ipatataas ang kamay, pero alam ko, nung time na bumabaha, maraming nangibabaw ang emotions nila rito, na control nila, kaya ang ginawa nila, nanalangin sa Diyos. Nakita niyo po yung daanan natin? Sa pagdaan niyo po kanina, may bakas pa ho ba ng putik? Parang wala nangyari, no?
Ayan po, oh. Parang wala nangyari. At nung nanawagan ho ang simbahan para linisin ang ating simbahan, purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos sa buhay ng ating mga kapatiran na nagtulong-tulong upang linisin ang ating simbahan. Hindi na ho natin kailangan pa magtala doon kung sino yung pwedeng pumunta. Kusang loob po mga nagdatingan yan. Pinangunahan pa tayo ni chairman, no? Mga nag-enjoy si chairman doon. Yung mga upuan na inuupuan nyo, ha? Glory to God, ha? Si chairman na naglinis niyan. Si Kuya Boyet, to. Emotions. Hindi dahil pupicturean yan, nakangiti yan. Kasi andun yung kagalakan, nakalakasan na binibigay ni Lord para makarating siya rito at magtumulong maglinis. Glory to God. Salamat sa buhay mo, Kuya Boyet. Ito yung leader eh. Ito yung nagpasimuno. Pagbaba ng baha, siya yung kauna-unahang pumunta rito. Tinignan niya. Kakayanin niya ba? He can only do so much. Pero purihin ang Panginoon sa buhay niya. Kasi dahil nakita, uy, may kapatiran tayo na nagpunta doon, maglilinis. Kinabukasan, ang dami pong dumating. Alam niyo po ba na ang bawat ministry may representative? Nakakatuwa. It doesn't mean na kailangan yung leader nandito. Hindi. Ang importante, nag-usap-usap sino ang pwede. Kasi even si Pastor Archie o ako, hindi ko pwedeng idikta sa inyo yan. Pumunta ka doon, kapatid, linisin nyo yung church. Lulubog ang church, pumunta kayo doon. Bakit po? Ang iniisip po ng pamunuan ng simbahan, yung safety po ng bawat isa. Tinuturuan tayo ng Diyos na makapag-isip ng tama, may wisdom na binibigay si Lord, na gawin mo ang mga bagay na kaya mong gawin at may control ka. Meron ba tayong control sa paglakas ng ulan? May control ba tayo sa pagpasok ng tubig dito? Sa bahay ninyo, may control ba tayo? Wala. Ang pwede lang natin gawin, isara ang pinto, iangat ang mga pwedeng iangat, di yun ang gawin natin. Sino dito ang hindi nabaha? Di ba ilan lang sa atin? May kamag-anak kayong nabaha? Lubog di ba? May nagawa ba kayo para tulungan sila nung araw na umuulan na tumataas ang baha? Wala. Ano po ang pwede natin gawin? Pag-pray sila. Na Lord, kahabagan niyo po kami para tumigil na po ang ulan. Para tumigil na po ang pagtaas ng baha. Pero pagdating po nung hapon po, wala nang ulan eh. Sa Grande Valle, nung tumigil po ang ulan, tumataas pa. Sa mga iba natin mga kapatiran dito, ganun din ang nangyari. Caloocan, Valenzuela, hindi sila dati binabaha. Lubog, buong first floor, nung katrabaho ko. Siyempre po, ang Malabon, talaga normal na naman talaga laging binabaha. Kaya sila sanay. Ang dami hong mga nasalanta ng baha na hindi rin nila ine-expect. Pero ano po yung kabutihan na ginawa ng Diyos sa baha na to? Una, binagyo tayo Wednesday. Pangalawa, ang pagtaas ng baha, daytime, hindi gabi. Imagine niyo po, kung binaha tayo ng Biyernes, do you think magkakasama tayo ngayon dito? Hindi siguro tayo ngayon magkakasama rito. Bakit Kasi naglilinis pa tayo ng ating mga tahanan. Purihin ng Panginoon, sa kabataan, salamat sa Diyos sa buhay niyo. Sa music team, maraming salamat sa Diyos sa buhay niyo. Sa mga kababaihan, yung naglinis ng conference room, salamat sa Diyos sa buhay niyo. Marami. Kaya wala tayong ibang pwedeng gawin kung hindi pasalamatan ang Diyos. Out of our gratitude kasi natanggap natin ang kabutihan niya sa kabila ng mga ulan na yan, sa kabila ng pagbagyo na yan, sa kabila ng pagbaha na yan, nanatili ang ating Diyos ay mabuti. Amen po ba? Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos.
Hallelujah. Tunay nga na napakabuti ng ating Diyos. Sa kabila ng pagbagyong ito, kung titignan niyo po yung history po ng ating simbahan, ng ating mga kapatiran, nung bagyong Ulysses, ang dami rin hong nalubog dito. Mga sasakyan nila nalubog, pero ang plano pala ni Lord, kaya inalaw ni Lord na malubog yung sasakyan nila, magkaroon sila ng bagong sasakyan. Amen po ba yon? Sa ngayon, maaring hindi ho natin naunawaan o naiintindihan bakit ito napangyari, pero isa lamang po ang importante, yung ating pananampalataya laging nakaangkla sa Diyos. Sabi nga, God is good and all the time. Amen. Totoo po yan. Sabi nga po, gratitude is thanking God after it happens. Faith is thanking God before it happens. So, purihin ang Panginoon dahil andito po tayo. We are not expecting na tayo ay mapupuno ngayong araw na ito. Pero purihin ang Panginoon kasi out of gratitude, more than 90% ho sa atin dito binaha. Pero naririto po kayo, kasakasama, magpupurit, magpapasalamat sa Diyos. Sila Pastor Archie, papanik ng puray, nandun na sila Sister Irma, patuloy pa rin maglilingkod at magpaparating ng tulong sa ating mga kapatiran doon sa Puray Christian Church. Kaya purihin po natin ang Panginoon, palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Sabi nga po sa aklat po ng unang Korinto 15:58, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo. Sabihin po natin, magpakatatag ka. Huwag matinag. Sabi nga, kalma lang, bahalang yan. Di ba po? Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Diyos dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Sa mga nanalangin, umpisa pa lang ang pag-ulan at pagbagyo, purihin ang Diyos sa buhay nyo, sa patuloy na panalangin ninyo na maingatan ang bawat isa sa atin. Sa mga naglinis dito sa simbahan, maraming salamat sa Diyos sa buhay niyo. Sa mga nag-donate para may maipamahagi ho tayo sa mga nalubog, maraming salamat po sa buhay ninyo sa Panginoon. Sa mga nag-repack, maraming salamat po sa Diyos sa buhay po ninyo. Habi nga, sa kalagitnaan ng mga unos, bagyo sa ating buhay, baha man yan, karamdaman man yan, kagipitan man yan, purihin ang Diyos. Sabi nga po sa aklat po ng Psalm 46 chapter 10, be still and know that I am God. Amen po ba? Basahin po natin sa Tagalog, mas maganda ho sa Tagalog eh. Aklat po ng Awit, 46, G. Ang sabi po dito, sinasabi niya, ihinto ang labanan, ako ang Diyos. Yang labanan na sinasabi rito, maaring iyan yung ating pagsubok na kinakaharap. Minsan, sinasabi natin, pagod na ako, ayoko na. Kasi panay ang laban mo. Hindi mo naman laban yan. Sabi nga, you have to choose your battle. Yung mga bagay na wala kang control, huwag mong pagpilitan yung sarili mo na ayusin yan. Wala ka nga kasing control. Bakit hindi ka na lang magtiwala sa Diyos? At hayaan mo ang Diyos ang tumulong sa iyo sa iyong kahinaan, ang kanyang kalakasan, ang sasagot sa iyong mga suliranin. Dapat ninyong malaman, kataas-taasan sa lahat ng bansa, sa buong sanlibutan, pinakadakila. Iyan ang ating Diyos. Be still and know that I am God. Amen po ba? Purihin ng Diyos, kami po, nabaha po sila Brother Andrew. Alam naman po natin na
kasama po nila sa tahanan si Mima, pero purihin ng Panginoon, habang binabaha ho sila sa Grande Valle, si Mima nanonood po ng teleserye sa Marikina Valley. Di ba? God is good. Nasa ospital si Mima, bet inalaw ni Lord John. Imagine niyo po kung si Mima, na kina Brother Andrew, at bumabaha, mamumblema pa yan kung paano niya ipapanik si Mima. Alam niyo naman po na medyo mahina na yung tuhod po ni Mima. Nag-aalala si Mima, sabi namin, Mima, huwag kang mag-alala. Marami pa namang tuyo dito na hindi pa nabasa. Kumbaga, diyan ka lang, sundin mo lang yung mga payo ng doktor, inom ka lang ng gamot mo dyan, pahinga ka lang. Pag uwi mo rito, malinis na to. So, purihin ng Panginoon. And I know na kayo din. Alam ko, may mga ilang kapatiran pa sa atin dito na marami pa rin dapat linisin, pero purihin ng Panginoon, sabi nga po ng ating kapatid kanina, na tayo ay magkakasama naririto, nakakapagbigay kalakasan sa bawat isa. Totoo po yan. Minsan makikita mo may encourage yung kapatiran natin kasi sa tindi ng pinagdaanan ng kapatid natin, naririto pa rin siya. Sino ba naman di may encourage nun, di ba? Sa kabila nung kanina, nung pag-iikot po natin bago ho tayo mag-umpisa, talagang maiiyak ka sa kabutihan ng Diyos. Marami ho sa atin dito, mga elderly, mga binaha din ho sila. Yung iba, bungalo pa nga ang bahay. Pero may mga ginamit ng Diyos para maipanig sila sa mataas na lugar. Sabi nga, gamit lang yan. Ang importante, ang buhay. Kaya siguro po sa pamunuan ng ating simbahan, isa ho yan sa ating aayusin na pag dumating ang kalamidad, magkaroon tayo ng proseso, anong araw, anong oras, sino ang dapat tawagan para magtulong-tulong muli dito sa ating simbahan para iayos ho ito. At meron ding wisdom na binibigay si Lord. Baka naman kasi sobrang kulit na ho natin, baka naman ang kalooban pala ni Lord, ialis ho tayo dito sa binabahang lugar na to. Amen po ba? So patuloy ho natin panalangin yan. Na bigyan tayo ng wisdom sa pamagitan ni Pastor Archie, ng Board of Elders, at kayo po. Baka magulat ho tayo sa mga darating na araw, maraming i-bless dito, financially. Baka magulat na lang ho tayo, may mag-aabot kay Pastor Archie o kay Chairman, titulo ng lupa. Saan banda yan? Ang bandang SSS, sa hindi binabaha. Di ba po? So, walang imposible sa Diyos. Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord! So, ang oras po natin ngayon, hindi naman nilubog yung relo, pero tumigil siya. 12:20 sabi. 10 to 11. So, yan. Senyasan mo ako pag 12:30 na. Purihin ng Panginoon. Sabi nga po sa ating tema ngayong taon, Krus ni Jesus, kabanalan, runong, ugnayan, sigasig. At sa Mateo 16:24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Maaring sa atin, karamihan dito, pasan-pasan yung krus niya, kasi nga sa tindi ng bahang kanyang pinagdaanan. So, sa umagang ito, ang mensahe po ng ating Panginoon ay matatagpuan po sa aklat po ng Awit, chapter 145, verse 1 to 6. Ang sabi po dito, ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag, di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit pasasalamatan siya araw-araw, di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Ilang beses sinulit yung magpakailanman. Dakila ka, Yahweh, at karapat-dapat na ika'y purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Sa alinmang lahi, ang inyong ginawa ay papupurihan, ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakilay ipamamalita, at isasasay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. At ika-6, ang mga gawa mong makapangyarihay ipamamalita sa lahat ng tao'y aking sasabihing ikaw ay dakila. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat
sa pagbasa ng iyong salita. Salamat, Panginoon, dahil patuloy, Lord, naming natatamasa ang pribilehyo at kalayaan na makapakinig, makapagbasa ng iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagkilos mo po sa bawat isa sa amin, sa aming simbahan, at patuloy po kami na lumalapit sa inyo, humihingi po ng karunungan at katalinuhan, at kasiyahan kami ng banal na Espiritu, upang maunawaan po namin ang nilalaman ng salita mo, na ang mensahe para sa bawat isa sa amin. Maging ang inyong lingkod, Panginoon, patuloy po akong sa inyo lamang po dumidepende, humingi ng karunungan at katalinuhan, Panginoon, at katapangan, upang maihayag ang salita mo ng may pag-ibig. Patuloy, Lord, na malayang kumilos ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, at ikaw ang makita, marinig at maluwalhati sa mga oras na ito. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Purihin ang Panginoon. Francis, okay yung camera natin. Ang importante yung message at yung audio. Kasi po, hindi ho tayo ngayon nakakonekta sa ating mixer. So, audio nung camera ang sa malinaw. Okay. So, nakakonect tayo. Ayan. Purihin ang Panginoon. Kasi ang importante po, yung message maparating din ho natin sa mga kapatiran ho natin na nasa online. Hindi po yung preacher ang importante. Ang importante po yung message. Purihin ang Panginoon. Sabi nga po sa ating nabasa, bilang mga mananampalataya, ang ating pangunahing motibo sa buhay ay ang purihin, bigyan ng karangalan, at luwalhatiin ang Diyos. Bilang isang iglesia o bilang isang komunidad po, ito ang dahilan kung bakit tayo naririto ngayong umaga. Ito ang dahilan kung bakit natin ginagawa ang mga ginagawa natin. Manalangin, magbigay ng papuri, pasalamat, sumamba sa Diyos, makipag-fellowship sa mga kapatiran. Sinabi ng salmista na gusto niyang purihin at pagpalain ng Diyos magpakailanman. Nang makita niya kung sino ang Diyos, ito ang naging deklarasyon niya. At hindi lamang ito para sa kanya o sa kanyang henerasyon. Para din ito sa atin at sa mga susunod na henerasyon. Ngayong araw atin po titignan ang tatlong mga aral na matututunan po natin galing sa talatang ito na tungkol sa pagbibigay ng karangalan sa Diyos at sa lahat ng bagay. Ngayong umaga, ang ating tema po ay ano nga ba ang ating motibo? So, tayo bilang Kristiyano, ang ating motibo, yan ang mensahe ho sa atin ng ating Panginoon ngayong umaga. Una, ang Diyos ay dapat bigyan ng karangalan sa lahat ng oras at lahat ng pagkakataon. Tayo man po ay nasa mabuting kalagayan, purihin ng Diyos. Tayo man po ay nakaluluwag sa buhay, purihin ang Diyos. Tayo man po ay nasa kagipitan, purihin ang Diyos. Tayo man po ay binabahana, purihin ang Diyos. Sabi po sa verse 1-2, ang kadakilaan ng Diyos at Haring aking ihahayag, di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihin pasasalamatan siya araw-araw, di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Kaya nga pupurihin ng ating Panginoon, every gising ho natin sa umaga, thank you Lord. Minsan, tayo na lang din ho talaga ang sabi nga, may mga bagay na wala na ho tayong kontrol, pero ayaw pa rin ho nating ipasa Diyos. Kaya pagkagising, yung problema, bago matulog, ibinayababa, pero pagkagising, pilit na kukunin uli at papasanin at bubuhatin. Bakit hindi ho natin niya ipagkatiwala sa Diyos? Kaya dapat every gising, sabi nga, di ba, may blessing. Blessing na pagising mo, nasa maayos ka pa rin na tulugan. Pagising mo, may kalakasan ka pa rin kasi papasok ka sa trabaho. Pagpasok mo, pasalamat ka kahit traffic kasi may trabaho ka pa rin na ginagamit ng Diyos na maging daluyan ng pinansyal na pagpapala sa pamilya mo.
Pag nakita ho natin, talaga minsan na-appreciate lang ho natin ang mga meron tayo. Pag nakita ho natin sa iba na wala sila nung wala ho tayo. Parang sa mga nabaha, di ba po? Makita ho natin, social media, ang dami pa rin hong mga nagrarant pa rin po, no? Sinisisi pa rin po nila yung mga rescuer. Tandaan po natin, yung mga rescuer, tao din ho yan. Kasi hindi daw sila niligtas, hindi daw inuna daw yung sarili. Sa rescuer ho kasi, priority ho talaga nila magligtas. Pero isa rin ho sa priority nila yung iligtas yung sarili nila. Kasi pag sila ho mismo yung nawala, paano pa makaka-rescue? Di ba po? Ang dami rin nagre-reklamo sa gobyerno. Kaysa palpak daw yung mga flood control. Naku po, andyan po ang ating taga-munisipyo. Kahit saan ho natin tignan, yung dami ho ng tubig na yon, talagang aapaw po iyon. Hindi ho Marikina ang may problema dun. Ipag-pray ho natin na matigil ang quarry sa Montalban. Kung napansin yung putik, nung araw natatandaan ko yung ilog na yan, may naglalaba pa dyan eh. May mga naliligo dyan eh. Di ba po? Ngayon pag dumalo yung tubig dyan, putik ang ating nadadaanan or nakikita natin. Kasi nga po, sa kabundukan nang gagaling. Sa lahat ng ginawa natin sa bawat sandali ng ating buhay, ang Diyos lamang ang pararangalan at papupurihan. Kaya gano'n na lamang ang pasalamat natin sa Diyos sa buhay ng mga kapatiran na nagtulong-tulong manalangin, nagtulong-tulong maglinis, magtulong-tulong na nag-donate para may maiparating na tulong sa ating mga kapatiran na nalubog. Kabilang dito ang mga pinakamagandang nangyayari at hindi magagandang nangyayari sa ating buhay. Kaya nga po, di ba, nabanggit ko kanina, totoo po, no, tao lang ho tayo, may mga emotions ho tayo. Sino ho dito pumunta sa isang burol na pagdating mo doon ang saya-saya mo? Di ba po, parang tinitimpla nyo yung sarili nyo? Lalo na pagkakasalubungin ka na nung namatayan. Hindi naman pwedeng, uy, kamusta na? Kamusta? Nalungkot ka ba? At wala na si brother? Di ba, hindi naman ho ganon? Di ba, parang, tawag doon? Yung parang nilalagay mo yung sarili mo sa sitwasyon nila. Kaya nga paglapit mo, di ba, andun yung medyo malungkot ka at sinasabi mong nakikiramay ako. Naiiba ang mood pagka yung mismong namatayan, nakangiti. Kaya nga tayo, di ba, sa mga Kristiyano, parang kakaiba nga daw tayo. Kasi pagka namatayan, ang bati nga daw, congratulations. Tapos, siyempre, andun yung konting lungkot, pero pag medyo okay na, tawanan na tayo ng tawanan, nagkwekwentuhan, kasi nangingibabaw yung kabutihan ng Diyos. Sabi nga, tayo, sa tahanan, or maging sa trabaho, sabi nga, we bring the weather. Tayo ang nagdadala ng mood. Imagine niyo, pagpasok nyo rito, nakasimangot lahat sa inyo. O kaya ikaw mismo, sinalubong ka ng kapatiran, nakangiti, pero ang mood mo, nakasimangot. Alam nyo ba na ang mood or yung emotions natin, contagious ho yan. Nakakahawa ho yan. Kaya kung nagsasama kayo sa mga taong reklamador, wag ho kayo magtaka, darating ang pagkakataon, puro reklamo din ho kayo. Wag ho kayong magtaka kung ang mga lagi inyong kasama ay mapagpasalamat sa Diyos, ay magiging marunong din ho or magiging mapagpasalamat din ho kayo sa Diyos. Bakit po? Kasi nakakahawa yan. Kaya nga importante na ang lagi nating kasama, mga kapwa Kristiyano. Hindi ho natin ibabaliwala yung mga hindi pa nakakakilala. Role ho natin yon para i-share ang goodness ni Lord sa kanila. Pero most of the time, dapat ang kasama mo talaga, Kristiyano. Para malip yung spirit mo sa mga pagkakataon nanghihina ka kasi gagamitin ni Lord yung kapatiran mo para mapapalakas ka. Imagine niyo rito, may kapatid nga tayo, hindi pa tapos maglinis ng tahanan eh. Hindi ba nakaka-encourage yun?
Pero yung iba sa atin dito, baka pinoproblema, ay, Monday na naman, may pasok. Sila pinoproblema, maglilinis pa. Ang hirap po maglinis, lalo na nung the following day, kasi lahat naglilinis, kaya walang tubig. Di ba po? So, dapat ganun ho tayo. Lagi natin iisipin, kaya nga importante na para din tayo nasa Facebook, think before you click. Pag ang emosyon so natin, nangingibabaw yung galit, pigil. Pray tayo. Kasi pag nabitawan na ho natin, hindi na ho natin mababawi eh. Pag na-post nyo na sa social media yan, kahit ma-delete nyo yan, pag may nakakita niyan, at may nakapag-share niyan, at may nakapag-screenshot niyan, hindi nyo na mababawi yan. Kaya nga pag sobrang tuwan-tuwa din ho tayo, maging maingat din ho tayo. Bakit to? Kasi minsan nakakapag-desisyon din ho tayo nang hindi naayon sa kalooban ng Diyos. Kasi nga, masayang-masaya ka eh. Alam ng mga anak dito yan. Di ba pag masaya magulang natin, sige, hingi ka nito, mapapa-oo yan. Bakit? Masaya eh. Tapos biglang sabihin natin, di ba sabi mo, na-record ko, mami. Sabi mo, bibili mo ako nito. Wala na, nabanggit mo na eh. Hirap nang bawiin nun. Eh, pag binawi mo yon, anong mangyayari tuloy? Yung kalooban naman ng anak mo, parang medyo, di ba po? So yun ho yung tinuturo sa atin, Lord. Para patuloy ho tayong maging mapagpasalamat. Hindi lamang ito para sa Kanya o sa Kanyang henerasyon. Sa mga anak natin, purihin ng Panginoon. Kasi yung mga malilit na bata natin, bangamat wala ho tayo muna Sunday school, eh, kasama ho natin dito. Yung mga anak natin, pinipilit ho natin isama. Kasi hindi ho titigil ang pagpupurit pa salamat sa henerasyon ho natin. Hanggat iniintay natin ang ating Panginoon, ay patuloy yan. Kaya tama na itinuturo ho natin yan sa mga kabataan. Kaya nga, we are expecting, Nanay Soli, sa program, we are expecting na sa mga darating na buwan, dapat may kabataan din ho nagpre-presider dito. Imagine niyo po kung wala ho tayong matetrain na kabataan dito, eh baka tumayo po tayong lahat. Purihin ang Diyos. Tapos yung mga kabataan natin, nandyan lang. Di ba po? Darating ang time. Kasi ganoon din naman po, di ba? Hindi naman ho kami ni Pastor Archie ho dati ang naririto po eh, si Pastor Noli. Pero purihin ang Diyos kasi nagabayan. Kaya may pinapalit si Lord. At hindi naman din ho tayo pwedeng si Lord bahala, si Lord bahala. Kailangan planuhin din natin at iangat sa Diyos. Lord, sino po ba yung mga gagamitin mo sa mga kabataan upang mamuno sa ganitong gawain? Magulat ho tayo, darating ang time. Sa mga board of elders, may mga kabataan din dyan. It doesn't mean na yung kabataan ay teenager po, no? Ibig sabihin po, kabataan, pwede mga young professional. Kanina po, di ba po? Parang feeling ko kanina, no opening prayer, nasa conference ako eh. English eh. Sanay ho tayo sa dito, Tagalog po, di ba? Ano po yan? Lahat po tayo nag-umpisa sa first time. Huwag ho kayong mag-alala dahil pag first time yung naranasan mag-preside ho dito, yung susunod ho, second time na. Ganon din naman din po tayo ang inyong lingkod. Nung naatasan ni Pastor Archie na mag-share ng salita ng Diyos, grabe ho, nervyos. Pinapractice ko pa nga po yung preaching sa bahay bago ho dito eh. Kahit na ilang taon na rin po tayo nagagamit sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, nandun pa rin po yung nervyos. Bakit po? Kasi ayaw po nating magkamali. Dahil salita po ng Diyos ang ipapahayag po natin dito. At importante na ang katuruan niya ang masunod. Hindi ho yung kagustuhan ng nagsasalita. Balikan ang mga panahong nahirapan ka na parangalan at papurihan ng Diyos. May mga pagkakataon ho na may mga balita ho tayo natanggap sa pamilya or maaring yung mga negosyo ho natin. May mga pagkakataon na talagang ang hirap unawain. Talagang masasabi mo na, Lord, bakit nga ba? Lalo na pagdating sa mga mahal mo sa buhay, yung mga may karamdaman, Parang, Lord, kita ko si Mima, nilabas ng ng cat lab after nung angiogram niya. Pinatawag na kami.
paglabas. Sumenya si Mima, nag-thumbs up. Tapos, ang tagal kaming pinag-intay nung doktor. Ang sabi nung doktor, Mr. Bisda, pagka may nakitang bara, tatawagin ka namin, papakita sa'yo, then diretso tayo ng angioplasty. Buwan, tagal na, kaya sabi ko, Drew, mukhang niloob ni Lord ang ating panalangin. Bakit? Kasi walang sense of urgency. Inilabas na si Mima nung parang, nung cath lab nga, yung parang operating room eh. Tapos ito na, dumating na yung doktor. Siguro after an hour, dumating na yung doktor. Ako, we appreciate din yung doktor kasi candid. Talagang prangka sinabi. Sabi niya, ito yung ni Mami, tapos kaharap si Mima. Pinakita, kita ho namin, galing kung paano tumibok yung puso ni Mima. Sa angiogram po kasi, may inilalagay na tinta para makita yung ugat. Kitang-kita ho doon yung ugat, yung tinta, pag nagpapump yung puso niya, kikita mo doon yung kung saan dumadaan. Grabe, parang mga longganisa. Ang dami hong bara. At ang sabi ng doktor, recommendation is open heart surgery. Sa edad ni Mima, very risky. Sa comorbidity niya, very risky. Ano ho naramdaman ko ho noon? Parang sabi ko, Lord, hindi ito yung na-expect namin. Pero God is good. At least alam ho namin ang kondisyon na ni Mima. Kasi kung hindi pa ho namin, kung ipatatagal pa ho namin yung hindi siya ipa-angiogram, magulat na lang ho kami. Di ba po? So, maraming salamat sa mga nananalangin kay Mima at patuloy din ho naming dinudulog sa inyo na patuloy nyo rin po siyang ipanalangin. At kung ano ang kalooban ni Lord ay mapangyari po. Kung ialaw ba ni Lord na talagang matuloy yung recommendation ng doktor, so be it. Kung hindi, so be it. Nasa Diyos naman ang buhay po natin eh. Kaya ang tanging panalangin ho namin, Lord, huwag niyo po kaming bibitawan. Lord, wag niyo pong bibitawan si Mima. Kaya nga nabanggit ko sa inyo noon, di ba? Parang hindi ata, itama na natin, wag ho yung kapit lang kapatid. Nakakapagod ho eh. Di ba? Pag tayo nanatiling nakabitin, hindi mo kayang sabihin na kakapit lang ako kay Lord. Hindi. Mapapagod ka. Dapat ang panalangin natin, Lord, wag mo kaming bitawan. Pagod na kami, pinagkakatiwala namin sa iyo lahat. Amen po ba? Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos. Ano po yung pangalawa? Ang Diyos ay higit sa lahat. Sino ho dito ang sumasang-ayon? Magsabi po ng amen. Ang Diyos ay higit sa lahat. Sabi po diyan sa verse 3-4, dakila ka, Yahweh, at karapat-dapat ikay purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Totoo naman po, di ba? May mga pangyayari ho sa ating buhay na sa tingin ho natin imposible, pero sa Diyos, posible. Kaya talagang hindi ho natin mauunawaan yan. Ako, yung lagi kong pinapatotoo sa inyo, napakababaw ho nito, no? Nung nasa Pililya ho kami, kasama namin si Kuya Jerry, si Kuya Bob, nag-fellowship po kami doon. Nasira ho yung fuel filter nung kanyang owner. Sa mga driver dito, naka-experience ng owner, yung 4K na makina, di ba? May filter yun eh. Nabali po yun. Yung lugar ho nila, Brother Bob, napakalayo, liblib ho yun eh, parang puray po. Inikot namin yung bahay nila, maya-maya lumalabas si Kuya Jerry, may bit-bit na fuel filter. Na alam mong matagal nang nandun kasi iba na yung kulay ng plastic. Sabi niya, Bob, eto ba yun? Ganito ba yan? Di akala namin, nagbibiro, baka akala namin yun yung putol, yung sira. Sabi ni Kuya Bob, yung ano. Talagang God is good. Sino makakaisip na may fuel filter doon sa Pililya? Yung lugar nila, Kuya Bob, farm po yun eh. Hindi naman ho talyer yun na pwedeng may maligaw na pyesa ng sasakyan. Di ba po? Talagang kamangha-mangha. Hindi ho namin maunawa na ang bait naman ni Lord. Kasi iniisip na ho namin kaagad
na paano namin itutulak doon sa matinding ahon na bundok yung owner, tapos paano kami makakarating ng town proper ng Pililya para maipagawa yun. Or, paano kami makakapunta doon, kung lalakarin na ba namin, dadali namin para may pamirisan. Pero God is good. Sa gitna ng kabundukan, may filter. Di ba po? Hindi naman prank yun eh. Totoong nangyari yun. Sa buhay ho natin. Andiyan na si Judith, hindi ka na makabayan, pero magugulat ka, may kapatiran, mag-aabot sa iyo. Hindi mo na mahiningan. May mga kapatid ho tayo rito, dumaan sa matitinding operations, milyon. Ang gagastusin, pero natuloy ang operation, kasi God is good. God will provide. At yun ho yung aming pinangahawakan. Kaya talagang purihin ang Panginoon. Sa alinmang lahi ang iyong ginagawa ay papurihan, ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Kaya wag ho tayong mahiya na i-share ang kabutihan ng Diyos sa atin. Maaring yung ilan na misinterpret pag nag-share kayo sa social media ng kabutihan ng Diyos, pero marami ring nai-encourage dahil kung paano kayo pinagyaman ng Diyos. Kaya yung salitang sana all, hindi ho dapat ho sa atin nang gagaling yun. Bakit po? Kasi pag sinabi nating sana all, para naman nating sinabing ang Diyos nagtatangi. Sila lang ba ang pwedeng makaranas ng kabutihan ng Diyos? Kaya ang ating panalangin, sana all. Hindi ba pwedeng sabihin na lang natin sa kapatid, enjoy. Di ba? Enjoy kayo dyan sa bakasyon nyo. Enjoy kayo sa bago nyong bahay. Purihin ang Panginoon, you truly blessed. Di ba po? Darating ang pagkakataon, ibibigay ni Lord din yung desire ng puso natin. Kaya nga di ba? Always delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Nung araw, bisikleta lang naman ang gusto natin. Karamihan ho sa atin dito, may sasakyan. Karamihan ho sa atin dito, may motor na nagagamit. Di ba po? Purihin ang ating Panginoon. Ang pangangaral, pagpuri, at pagbibigay luwalhati sa isang tao ay pagkilala sa mga katangian ng tagumpay nila. Kaya nga sinasabi natin, pag may na-promote, di ba? Congratulations. Ang galing mo. Pero kung titignan ho natin, yung kagalingan na yon, kanino ba nagmumula iyon? Nagmumula yon sa Diyos, sa habag at grasya niya. At pag-angat sa taong ito ng higit sa lahat. Pero ang katotohanan po, anumang katangian o naabot ng isang tao o naabot ho natin, ay hindi kailanman makakapantay sa Diyos. Amen po ba? Kaya hindi rin ho natin pwedeng sabihin na, ako si Melvin Bisda, sumunod kayo sa akin. Ako si Archie Resos, sumunod kayo sa akin. Hindi po, kasi yung kung ano man ho yung posisyon ho natin dito sa simbahan, galing ho sa Diyos yan. Kung ano man ho ang posisyon ninyo sa trabaho ninyo, kalooban ho ng Diyos yan, kaya ho kayo na nandyan. Kung ano man ho ang naaabot ng mga negosyo ninyo ngayon, habag at grasya ho ng Diyos yan. Kaya ho kayo nandyan. Marami na ho tayong nakita na nung biglang nagka-pandemic, halos masiraan ang ulo kasi hindi na alam ang gagawin. Bakit? Kasi yung mga natatamasa nila na karangyaan o kaluwagan sa buhay, hindi nila naunawaan na lahat ng iyon ay galing sa Diyos. Siya ang ating Diyos at Hari, siya ay higit sa lahat, at siya ay gumagawa ng dakilang bagay. At dahil dito, siya lang ang karapat-dapat sa ating pagsamba at papuri, pasasalamat. Amen po ba? Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos. At ang pangatlo, ang karangalan at kaluwalhatian ng Diyos ay dapat ituro sa mga paparating at sa mga susunod na henerasyon. Kaya nga, napaka-importante rin ho yan. Ang bawat ministry ho natin dito,
sa church, may kanya-kanyang role po sila. Lahat po yan importante. Kagaya din po ng ating children's ministry. Kasi sa kanila, mag-uumpisa sa ministry nila, mag-uumpisa na maturuan ang mga bata kung sino ang Diyos sa buhay natin. Maaring wala pa silang nasa tamang kaisipan na maunawaan ang tama at mali, at least nagagabayan na ho sila ng salita ng Diyos sa pamagitan ng children's ministry. Kaya purihin ng Diyos sa buhay po ng ating mga kabataan na siyang ginagamit at patuloy na nagpapagamit sa children's ministry. Kaya wag po kayong mag-alala. Mare-restore din ho natin yung Sunday School. Kasi yung mga ilang leader ho natin dyan na nagtuturo, naglilinis pa rin ho sila ng kanilang tahanan kasi nalubog din ho sila. Amen po ba? Amen. Sabi nga po, ang karangalan at kaluwalhatian ng Diyos ay dapat ituro sa mga paparating at sa mga susunod pang henerasyon. Kaya nga di ba po sa magulang, lalo na po dito yung nag-umpisa sa talagang, sabi nga, zero start. Tapos nung unti-unting nagkapamilya, talaga sa pagsusumikap, pinagpala ni Lord, nakaluwag-luwag, nakabili ng mga properties, lahat ng mga ginusto nila na i-provide. At walang magulang na magsasabi sa anak nila na, huwag na kayong mag-aral. Mayaman na tayo. Huwag na kayong magtrabaho. Hindi nyo kailangan yan. Mayaman na tayo. Di ba po? Lahat po sa atin dito, itinuturo natin sa kanila na kahit na nakakaluwag-luwag ka na sa buhay, di ba itinuturo pa rin natin sa kanila or sinasabi pa rin natin sa kanila o ikinikwento pa rin natin sa kanila yung ating pinagdaanan. Bakit po? Kasi para ma-value nila yung blessing na ibinigay sa pamilya natin. Imagine niyo po kung hindi ho natin maituturo sa susunod na henerasyon yan, yung mga blessing na ibinigay ni Lord, di ba po sa isang igla pwedeng mawala. Hindi ho natin alam ang kaparaanan ng Diyos para ho natin matutunan na siya lang dapat ang ating pinagkakatiwalaan, baka hindi ho natin kayanin. Kaya ngayon pa lamang, ako po, lagi ko pong talagang panalangin, lalo na nung mga panahon na talagang sunod-sunod ho yung blessing, Lord, sabi ko, kumbaga, huwag niyo pong sana loobin na bigyan kami ng pagsubok na talagang hindi namin kakayanin. At nasusulat naman po yan na hindi naman ho tayo talaga bibigyan ni Lord ng matinding pagsubok na hindi natin malalampasan. Ang importante lang, maunawaan natin na, Lord, hindi ko kaya ito kung wala ka sa amin. Kaya ganun ho tayo. Minsan, mag-self-check ho tayo. Bakit nga ba patuloy na nangyayari sa atin ito? Bakit nga ba lagi akong nandito sa mga matitinding pagsubok? Huwag na ho natin tignan yung iba kasi minsan mas lalo ho tayong nalalayo sa Diyos pag tinitignan ho natin yung mga taong nakakaangat sa atin. Ba't hindi ho natin tignan yung mga tao na wala nung meron ho tayo? Para mas lalo ho natin maunawaan na, Lord, salamat sa pagpapala na pinagkaloob mo sa amin. Wala man kami nung mga bagay na, material na bagay na minimithi ko, pero yung kaluluwa ko naman, may kaligtasan at darating ang panahon, makakasama ko ang aking Diyos at tagapagligtas. Kaya, purihin ng Diyos, sabi nga po nung isang katrabaho, sabi niya, alam mo, ang pinagpre-pray niya daw, sana magkaroon din daw siya nung positive na attitude. Sabi ko sa kanya, ipag-pray din naman kita. Kahit, kumbaga, ipag-pray mo din na maunawaan mo yung mga bagay na binigay sa'yo ng Diyos. Kasi nung nababaha na siya, siyempre lahat ng gamit niya, nalulubog na. Sasakyan niya, nalulubog na. Parang sabi niya, ang hirap. Lagi ko lang sinasabi sa kanya, friend, mga bagay yan na ibinigay sa'yo ni Lord, kaya niyang palitan yan, mas higit pa. Tayo bilang Kristiyano, yun ang role din ho natin. Kung ang Diyos nga po, di ba? Parang hindi ho natin pwedeng maging role na pag may kapatiran tayong dumadaan sa matinding pagsubok, tayo pa yung magsasabi na, ikaw naman na may kagagawan yan.
kaya ka nagkaganyan, kulang lang sabihin natin na buti nga sa'yo. Dapat, ang ibigay ho natin doon, words of encouragement. At kung talagang mahal nyo siya, sabihin nyo sa kanya, face to face, heart to heart, kapatid, ito kasi yung nakikita kong mali na ginagawa mo. At saka nyo ipag-pray. Tandaan po natin, ako bilang magulang, na-experience ko yan, pag dinaan mo talaga sa galit at sinuway mo yung anak mo, lalo na sa henerasyon ngayon, lalayo ho yung kalooban eh. At lalo na kung pareho kayong galit, lalong hindi kayo magkakaintindihan, kaya nga ho nagkakasigawan eh. Di ba ho sa mag-asawa ganyan? Magkalapit naman, nagsisigawan. Kahit nagsisigawan, hindi ho sila magkarinigan kasi nangingibabaw yung galit. O yan, emotions na naman yan. Kaya dapat ho yan, nakokontrol ho natin. Dapat ho yan, na ipag-pray ho natin. Alam ho dapat natin kung ano yung triggers o trigger ng emotions ho natin. Kasi pag hindi nyo ho alam yan, paano nyo ho may iwasan? Di ba po? Sa mga anak, tango na lang, wag na magtaas ang kamay. Alam niyo naman kung ano kinagagalit ng magulang niyo sa inyo, di ba? Sa mga asawang lalaki, alam niyo naman kung ano yung kinagagalit ng misis niyo, di ba? Sa mga misis dito, di ba alam niyo rin naman yung kinagagalit ng asawa niyo? Kaya ang ginagawa niyo, inuunahan niyo na rin kami ng galit. Kaya bandang huli, siyempre mga kalalakihan, kung mahal nyo talaga asawa nyo, tahimik na lang. Opo, totoo po yan. Experience po namin ni Sister Jing yan. Kung sa tingin nyo po, okay po yung aming pagsasama, nako, marami ho kami pinagdaanan yan. Muntik na nga ho ako isoli eh. Di ba po? Pero sabag at grasya ng Diyos, kaya nga totoo po yun eh. Sa mag-asawa po, dapat talaga laging sentro ang ating Panginoon. Sentro. Pag sinabing sentro, gitna. Kasi the more you move closer to our God, mas lalo ho kayong mag-asawa na lalapit sa isa't isa. Amen po ba? Mas lalo ho kayong, the more na lumalapit kayo sa Diyos, mas lalo ho kayong nalalapit sa isa't isa. Kaya nga, purihin ng Panginoon, yung mga mag-asawa ho dito na magkasama, purihin ng Diyos. Doon po sa mga babae na hindi ho kasakasama yung inyong asawa, purihin ng Diyos. Kasi gagamitin din ho ang buhay nyo para makita ang kabutihan ng Diyos. At marirealize ng inyong asawa, totoo nga yung Diyos nito, nagbago misis ko eh. Sasama na yan. At ganun din sa mga kalalakihan na naririto at hindi kasama ang misis, makikita sa buhay natin na totoo ang Diyos. Kaya darating ang time, isang yaya mo lang, sasama na yan. O baka nga mamaya, magulat ka habang nagbabasta ka. Nagbabasta na din siya. Yung pala sasama siya sa'yo. Amen po ba? Sasama siya sa'yo na magsimba. May condition, diretso sa mall. At least yun ang banding ninyo mag-asawa. Diba? Hindi lang ho yung banding na pag nasa bahay at matutulog lang. So, tama lamang na tayo, sa mga henerasyon ho natin, ang karangalan at kaluwalhatian ng Diyos ay dapat ituro sa mga paparating at sa mga susunod pang henerasyon. Kaya nga sabi, sa alinmang lahi, ang iyong ginagawa ay papurihan, ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Kung iniisip natin na tayo lamang ngayon ang dapat magparangal at magbibigay luwalhati sa Diyos, nagkakamali po tayo. Ang kadakilaan ng Diyos at ang kanyang mga nagawa ay dapat ituro mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod. Ang ating motibo o hangarin, ang bigyan ng karangalan ng ang Diyos ay para sa lahat ng henerasyon. Sabi nga po, ang ating ugnayan dito sa ating church
ay hindi lamang magpatuloy sa panahon ho natin. Patuloy dapat ang ugnayan, magpatuloy sa mga susunod na henerasyon natin. Ang panalangin natin ay patuloy na mahalin ng mga susunod na henerasyon ang Diyos at patuloy rin nilang ihayag ang kanyang kadakilaan sa iba. Amen po ba? So, recap po tayo. Ang mensahe po at tema ng mensahe ng Panginoon ay ang motibo ng puso natin bilang anak ng Diyos, bilang Kristiyano at lingkod niya. At 3 bagay ang ating pinakita kung paano nga ba natin ito mapapakita. Ang Diyos ay dapat bigyan ng karangalan sa lahat ng oras at lahat ng pagkakataon. Ang Diyos ay higit sa lahat. Ang karangalan at kaluwalhatian ng Diyos ay dapat ituro sa mga paparating at sa mga susunod pang henerasyon. At sa ating pangwakas, sabi nga po sa verse 5 to 6, ang karangalan mo at pagkadakilay ipapamalita at isasasay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Ang mga gawa mong makapangyarihay ipamamalita, sa lahat ng tao'y aking sasabihing, ikaw ay dakila. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na nagdaan, na kami, Panginoon, ay patuloy ninyo sinamahan, binigyan ng karunungan at katalinuhan upang maunawaan ang salita mo na aming nabasa sa aklat po ng awit. Panalangin po namin sa habag at grasya mo at patnubay ng banal na Espiritu, ito po ay aming malakaran, makita po ito sa aming buhay, at gamitin niyo po kaming instrumento upang maipahayag po namin ito sa aming mga nakakasalimuha, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga anak, na patuloy na makapagbigay ng papuri at pasalamat sa inyo, na kayo po ang Diyos na higit sa lahat. Kaya Lord, patuloy po naming ipinagkakatiwala sa inyo ang buong araw na ito. Maraming salamat. Iningatan niyo po kami. Patuloy, Lord, na nariyan ka at patuloy na binibigyan kami ng kalayaan at pribileyo na makapakinig ng iyong salita. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita na narinig natin sa umagang ito. Tayo po ay manalangin sa ating mga kaloob. Lord, maraming salamat, O Lord, sa karunungan at katalinuhan na pinagkaloob mo sa aming pastor na narinig namin sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat, O God, na patuloy mo kaming tinuturuan na magkaroon ng pusong mapagpasalamat, Panginoon. Lord, anuman ang mga pinagdaanan ng bawat isa sa amin, anuman ang dulot ng bagyo, Panginoon, we know, O God, na ang lahat ng ito at the right time, Panginoon, ay i-restore mo, Panginoon, ang mga nasalanta, O Lord. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy nawa na maramdaman namin ang iyong pag-ibig. Anuman ang mga kalungkutan sa nagdaan na bagyo, Panginoon. Tunay na kami po, Panginoon, ay patuloy na nagpapasalamat dahil hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan, Lord. Maraming salamat sa kaligtasan ng bawat isa. Maraming salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Nawa sa umagang ito, turuan mo po kami, Panginoon, na magkaroon ng generous heart, O God, na kung ano man ang mayroon kami ay makapagkaloob kami ng ayon sa inyong kalooban at may kagalakan sa aming puso. Dahil sabi mo nga po, Panginoon, sa inyong salita, kung ikaw ay susubukin namin at kami ay magkakaloob na may katapatan at may kagalakan sa aming puso, inyong bubuksan ang durungawan ng langit upang ibuhos ang pagpapala na wala kaming sukat kalagyan, Lord.
Maraming salamat, O God, dahil kami, Panginoon, ay patuloy mong tinuturuan at ibinigay mong halimbawa sa inyong salita. Kagaya ng isang balo na ang natitira sa kanya ay isang kusing, Panginoon. Subalit ito'y buong buo niyang pinagkaloob sa inyo, O God. Maraming salamat, Lord, sa mga kamay na gagamitin mo sa umagang ito na magbibigay ng kanilang mga kaloob, Panginoon. Pagpalain mo po ang kanilang mga trabaho, ang mga negosyo, O God. At doon sa wala pa pong kakayahan na magkaloob, we pray, Lord, na ipagkaloob mo ang desire ng kanilang puso, Panginoon, na sila ay makasumpong din ng trabaho na hinahangad mo, O God. Lord, sa umagang ito, lahat ng mga kaloob na ito ay pinagkakatiwala namin sa inyo, O Lord, at ang lahat nawa ito ay magamit sa ikalalago ng iyong ubasan, Panginoon. Ang layunin mo sa bawat isa sa amin nawa ay matupad. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang papuri at pagdakila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagpupuro. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti nga ng ating Diyos. Pati po natin ang ating mga kapatid na may birthday ngayon July 28, Sister Mila Felipe and Brother Jem De La Rosa. At ngayon naman po for July 29, Brother Renzo Racasa. Yan. July 30, Sister Rachel Ann Manuel. And August 3, Brother Augusto Luklukan. Wala para sa mga may wedding anniversary na at birthday na hindi po nakalista. Maaari po namin kayong imbitahan na tumayo at ang mga kapatiran pangunahan po natin sila, i-bless po natin ang ating mga birthday celebrants. I-lay hands po natin sila. Okay, let's put ourselves in the presence of the Lord. Dear God, we thank you for the gift of life and love and for the blessings you have poured upon them, O Lord. For those celebrating their birthdays, we give you thanks for another year of life and for the journey they have walked this far. May this new year be filled with your abundant grace and favor. Bless them, O Lord, with good health, joy, and deepening sense of your presence in their lives. Give them in their pursuits and dreams and surround them with love and support from their family and friends. And Lord, we ask that you pour out your blessings on both the birthday celebrants. May they feel your presence in the special way today and throughout the coming year. Help them, O Lord, to recognize and appreciate the many ways you have been at work in their lives and relationships. We also pray, O Lord, for your guidance and protection over them.
May they continue to grow in their faith and their love for you and each other. Surround them with your peace and joy, and may their celebrations be filled with happiness and gratitude. Thank you, Father, for the gift of life, love, and companionship. We celebrate this milestone with hearts full of thanksgiving and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Thank you, Lord. Happy birthday! At sa announcement naman po, sa August 4 po ang ating first Sunday. Ang ating element bearer, si Brother Greg Melendez, Sister Emmy Melendez, Brother Jeffrey Jimenez, Sister Arlene Jimenez, Brother Jimmy De La Rosa, Sister Alice De La Rosa, Brother Boy De Los Reyes, Sister Marley De Los Reyes. Yan, sila po ang ating mga element bearers for next Sunday. At para naman po sa August 4, presider, Sister Emmy Melendez. Prayer for tithes and offering, Sister Emmy Melendez. And for the flower bringer, ang Palomar family. Announcement po for the Women's Fellowship, every second Sunday of the month, 12 p.m. onwards at FOHCM Worship Hall. Sa second Sunday of the month. At ang Men's Fellowship, every second Sunday of the month as well, 12 p.m. onwards at ganun din po sa FOHCM Worship Hall. Yan. Next, Youth Fellowship, sumunod naman po, ang Youth Fellowship every third Sunday of the month, 12 to 2 p.m. sa conference room din po. At ang ating Bible study every Wednesday, 7 o'clock in the evening at Facebook page. Yan po. May mga link na makikita nyo po, and for those who hindi po sa group chat, makikita nyo po yan, pumunta lang po sa Facebook na page and then you will see it live po. And for the prayer meeting every day, 5 a.m. to 6 a.m. And every Friday, Saturday, Sunday, 8 p.m. to 9 p.m. via Facebook Messenger. Ngayon po, for those who are not part of the prayer circle yet, you can tap si Sister Emmy, si Pastor Megs, and si Pastor Archie to include you at para po maging part po kayo ng prayer circle natin. At for further announcements at final prayer, tinatawagan ko po si Pastor Megs to lead us. Amen po rin po ang Panginoon. Tunay nga po na napakabuti ng ating Diyos sa ating mga bagyo o pagbaha na ating dinaanan. May mga kapatiran din po tayo na talagang ginamit po ng Diyos para makapagbigay din po ng konting tulong. So ang mga kababaihan po, kayo po ay ilan po sa atin dito ay lalapitan po ng mga kababaihan para po maiparating po iyon tulong na yan. So purihin ang Panginoon sa buhay po ng mga nagtulong-tulong para po iyan ay maiparating po sa atin. Kung mapapansin nyo po, lahat po talaga ng gamit ho natin sa music ministry ay nabaha po. Purihin ang Panginoon kasi may mga personal na gamit ang ating mga kapatiran para may nagamit ho tayo ngayong umaga. So, hindi pa ho tayo tapos maglinis. So, I guess doon po sa group chat natin ng ating church, mag-a-announce lang din po doon kung anong oras po muli tayo magsasama-sama. Nagko-call out po tayo ng mga magbo-volunteer para detalye ho nating malinis ang ating bahay-sambahan at ma-check ho maigi yung ating mga gamit po sa ating. Kung mapansin nyo po, itong pulpit po, hanggang dito po yung tubig. Oh. Hindi pa natin napupunasan to.
Yung mga nasa gilid, wag ho kayo masyado sumandal sa gilid Hindi pa ho namin napupunasan yan So muli, purihin na Panginoon. Sige po, tayo po ay tumayo para po sa ating closing prayer and benediction. Hallelujah, Lord. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa oras na nagdaan na kami ay inyong sinamahan at pinangunahan sa gawaing ito. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe mo na itinuturo sa amin bilang yung mga anak at lingkod na ang tanging motibo ng aming puso ay mapasalamatan ka, mapapurihan ka, maluwalhati ka at maitaas ka, tigit sa lahat, masamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus. Kaya Lord, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, patuloy Lord ang aming pagsusumamo, paghingi ng bakod ng pag-iingat, sa bawat isa sa amin na makarating po kami sa aming patutunguhan, makauwi sa aming mga tahanan, nadaratnan po namin ang aming mga tahanan at mga alaga, Panginoon, na nasa maayos sa kalagayan. Gayun din po, Panginoon, iniangat din po namin, Panginoon, ang grupo po nila Pastor Archie na nasa Puray. Patuloy, Lord, na bigyan niyo po ng maayos sa panahon sa kanilang pag-uwi, pagkalinisin ang kanilang mga daraanan at makarating po sila sa kanilang mga tahanan ng nasa maayos sa kalagayan at kalusugan. Maging datna ng kanilang mga mahal sa buhay ng nasa maayos sa kalagayan. Sa pangalan ni Jesus. Lord, kayo po ang may hawak ng lahat. Kaya ang aming panalangin, Panginoon, ang may pagsusumamo, ang linggong paparating, yung mga low pressure area na inaasahan na daraan sa aming bansa, wala pong imposible sa inyo. Kayo po ang Diyos ng mga Diyos at makapangyarihan sa lahat. Aming pagsusumamo, Panginoon, i-spare niyo po ang aming bansang Pilipinas sa malalakas na ulan at bagyo, Panginoon. At gayon din, patuloy na bigyan ng kalakasan ang aming mga kapatiran, mga kababayan na nasalanta po ng baha. Gamitin niyo pong instrumento, Panginoon, ang aming gobyerno upang matulungan, mabigyan, makarating ang tulong sa kanila, makapag-umpisa muli, Panginoon, ang kanilang buhay. Maraming salamat. Ito po ang aming panalangin at patuloy po namin pinangahawakan ng salita mo sa aklat po ng Bilang 6:24-26 na mapangyari po sa aming buhay. Ang mga salita mong ito, mapangyari po ito sa Peace of Harvest Christian Ministry. Mapangyari po ito, Panginoon, sa bansang Pilipinas at sa bansang Israel. Pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh. Kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh. Lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Sa lahat may magsabi ng Amen and Amen. Salamat, Pastor Megs. Muli po, yung mga kapatiran po natin na nabaha po at nakapagpatala doon po sa group messenger po natin, lalapitan po kayo ng ating mga Board of Elders na kababaihan. Kung hindi man po kayo nalapitan at nakalista po yung pangalan ninyo, pwede po kayong pumunta sa kanila para may maiuwi po kayo na konting tulong mula po sa ating iglesia. Ayan, mula po yan sa Feast of Harvest. At gayon din, yung si Pastor po kasama ni Sister Irma at nung iba pa po, nasa Puray po sila ngayon at parating din po sila ng tulong mula po sa Feast of Harvest din at sa mga kapatiran din po na nagbahagi ng kanilang mga pagpapala o tulong. Ayun po. Kanina ang panawagan nung preaching para sa mga susunod na henerasyon. Kaya ang music team ay patuloy na nananawagan na sumali kayo sa ministry na ito. Matututo kayo kung paano gumamit ng instrumento o mapagamit ninyo yung inyong mga boses sa pagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Amen po ba? Ayan. At yung mga kabataan din na pwede rin pong mag-preside, pwede rin po sa ibang mga gawain, ito na yung tamang pagkakataon magpagamit sa ating Panginoon. Wala nang sa susunod, wala nang bukas, ito na yung tamang panahon, ito yung tamang araw na maglingkod para sa ating Diyos. Amen po ba? Ayan, kaya sa susunod na linggo, makikita natin yung mga kabataan. Sila naman yung mga
tatayo dito sa harapan. Sige po, tapos na po yung ating gawain at ang papuri po ay para sa ating Diyos. Magkamayan po tayo bago po tayo lumabas ng ating iglesia. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Lagi po nating tatandaan ang kabutihan, ang kadakilaan at ang katapatan ng ating Diyos. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon Sa ating buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. muli po isang maganda at papagpalang umaga sa bawat isa. Magkamayan po tayo at magkita-kita tayo sa susunod na linggo. God bless you, church. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan mo. Dakila siya, 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 dakila